Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Tanis. Magandang tanghali. Ito ang balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Election complaint laban kay Pasig City Congressional Candidate Christian Sia, inihain ng isang gender advocacy group. Commission on Elections o COMELEC tiniyak na hindi papayagan ang anumang pambabastos sa pangampanya para sa 2025 elections. Mga provincial bus sa EDSA papayagang dumaan sa EDSA para sa inaasahang holiday exodus. 24 na oras na konstruksyon sa mga kalsada sa Metro Manila, papayagan din ng Metro Manila Development Authority. Alternatibong merkado, solusyon ng mga Pilipinong exporter na apektado ng ipinataw na taripa ng Estados Unidos. Lumalala ang humanitarian crisis sa Myanmar, tinututukan matapos ang isang linggo mula nang tumama ang lindol sa bansa. Muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng Oil Industry Management Bureau, maaaring tumaas ng mula 30 centavos hanggang 70 centavos ang kada litro ng gasolina, habang 20 centavos hanggang 60 centavos naman ang itataas sa kada litro ng diesel. Posible namang mabawasan o madagdagan ng 20 centavos at maaari rin na walang maging paggalaw ang presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang oil price increase ay bunsod ng reciprocal tariffs na inanunsyo ni US President Donald Trump. Gayun din ang babala ng US ng pagpapataw ng secondary tariff sa Russian crude at ang pagbaba ng refineries ng China sa buwan ng Marso at Abril dahil sa peak maintenance season. Pansamantalang papayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mga provincial bus na dumaan sa EDSA para sa inaasang bugso na mga biyahero sa holiday. Kasabay nito'y papayagan din ng 24 na oras na konstruksyon sa mga kalsada sa Metro Manila. Ito ang balita ni Benedict Zamson. Muling papayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA simula sa April 9. Gayunman, limitado lamang ito mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ngunit simula sa April 16 hanggang April 20 ay papayagang dumaan ang mga provincial bus sa EDSA ng buong araw. Ipagbabawal naman ng MMDA sa mga provincial bus na baybayin ang buong EDSA. Bawal pa rin pong tumawid, meaning yung mga buses galing sa north hanggang Cubao lang po yung pinakamalayo nilang destinasyon. Yun naman pong galing south hanggang Pasay lamang. Samantala, maglalagay ang MMDA ng mga portable camera sa mga terminal ng bus at malapit sa airport upang bantayan ang magiging sitwasyon sa long holiday. Ipagbabawal naman ang pagbababa at pagsasakay ng mga pasahero sa tapat ng mga bus terminal sa EDSA upang maiwasang tumukod ang traffic. Sa lahat po ng terminals natin, specifically dito sa EDSA, nose in, nose out policy po tayo. Bawal pong magmaniobra sa karsada dahil alam niyo naman po pag nagmaniobra kahit 1-2 minuto lamang yan, ang effect niyan po sa traffic ay humahaba. Pinayagan din ng MMDA ang mga construction sa kalsada sa Metro Manila ng 24 hours upang masamantala ng mga kontraktor ang maluwag na kalsada sa holiday. Papayagan sila mula April 16 hanggang April 21 ng alas 5 ng umaga. Pero kapag hindi natapos ang construction ay maaaring mapatawan ng multa ang mga kontraktor. Well, meron naman po tayong regulation dyan na nagpe-penalize. If I recall it right, ang minimum po ay 50,000 pesos na inaano for every violation. So kung 3 ang hukay mo, hindi mo yan natapos, 150,000 ang babayaran mo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapakalat ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority upang masiguro ang kaligtasan at kahandaan sa inaasahang pagdagsa ng mga tao at mahigpit na trapiko sa paparating na long holiday.
Ito ang balita ni Mia Alonso live. Mia, ano ang inaasahan na magiging paghahanda ng MMDA at gaano karaming personnel ang i-deploy nila para sa paparating na holiday? Magandang tanghali sa iyo, Bernard. Inaasahan na nasa mahigit 2,500 na mga personnel at employee ang i-deploy ng MMDA para sa nalalapit na long weekend. Sa ginanap na Saturday Forum ngayong araw, inilatag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Don Artes ang magiging paghahanda ng ahensya sa magiging banta ng trapiko bunsod ng papalapit na long weekend, kaalinsabay din ng mga isasagawang repair sa mga lansangan. Ayon sa MMDA chief, kasabay na ipapakalat sa mahigit 2,500 na personnel ay ang mga nakaabang din aniyang mga ambulansya. Gagawin na lang po namin, marami po nagko-question yan, baka daw po mawala yung transparency namin sa pag-execute ng aming trabaho. Magsasama po kami ng aming mga tauhan na nakabody cameras at yan naman po ay ipopost namin sa social media pages namin. Ayon sa MMDA, magde-deploy rin sila ng tauhan malapit sa mga bus station, airport at pier upang masiguro ang kaligtasan ng mga commuters. Samantala, nilinaw naman ni Artes ang issue patungkol sa vlogging na ipinagbabawal ng ahensya. Aniya, bukod sa hindi na sila magpapahintulot sa kanilang mga personnel, ay hindi na rin nila sila magbibigay ng permit para sa mga mag-a-apply na vlogger na sumama sa kanilang operasyon. Ang pinagbabawal po namin ay yung nagbibit-bit po ng vloggers. Unang-una, napakarami na po namin na-receive na request na humihingi ng schedule yung mga vloggers po para sumama sa aming operations. Ayan po ay atin na pong tatanggihan dahil para umiwas na rin po sa kontrobersya dahil unang-una parang napapagbintangan po kami na kumikita dito po sa pagbablog po ng aming mga operation. Sakali din naman nila na matsyempuhan ng kanilang operasyon at may kumuha sa kanila ng video ay hindi naman niya pagbabawalan ng publiko na kuhanan ng kanilang operasyon. Bernard, samantala kaugnay naman ng rehabilitation sa EDSA, ayon sa MMDA ay tuloy-tuloy ang kanilang gagawing mga updates sa kanilang social media pages upang makapagbigay ng update sa publiko sa posibleng mga area sa Metro Manila na posibleng matamaan ng construction ng kalsada at maglalatag din nila sila ng mga mitigating measures para makapagplano rin naman at mapaghandaan ng publiko ang kanilang mga pagbiyahe sakaling umpisahan na nga itong rehabilitasyon sa EDSA. Yan muna ang update. Balik sa'yo, Bernard. Mia, yung nabanggit mo kanina, maganda yon. Merong nakantabay na ambulansya at pwedeng tumulong na humatak itong MMDA kung sakaling masiraan ng sasakyan yung mga motorista sa long holiday. Ito ba ay ilang araw at libre ba ito? Ayon sa MMDA, Bernard, ito ay inisyatibo ng ahensya, kaya naman inaasahan na sa darating na long weekend ay ide-deploy nila ito malapit sa mga bus station, sa mga airport, gayon din sa pier para tulungan o masiguro ang kaligtasan ng mga commuters, gayon din ng mga motorista at inaasahan din na itong mga preposition ng mga ambulansya at mga trucks ay libre na makukuha ng publiko. Partikular naman doon na Miyad sa binanggit mo kanina na hindi napapayagan yung mga vlogger na kumuha o sumama doon sa mga operation ng MMDA. Tama ba yon? Oo, ayon sa
Bernardo dun sa MMDA, sa kasalukuyan kasi ay nakakatanggap na sila ng maraming mga permit na nag-a-apply para regular na makasama doon sa kanilang operasyon. Subalit, ayon nga doon sa MMDA, kay Attorney Don Artes na hindi na nila papayagan ang kahit na anong mga vlogger entity, private entity na sumama sa kanilang operasyon. Pero ang binanggit kanina ay sakali na matsempuhan mismo ng publiko ang kanilang operasyon, ay hindi naman nila pagbabawalan na kuhanan mismo yung gagawing operasyon. O kung sakali na may maligaw na vlogger man doon sa lugar at nakuhanan, ay okay lang din naman nila iyon. Pero ang hindi na lang nila ipahihintulot yung regular na pagsama sa kanilang operasyon na nangangailangan pa ng permit para magkaroon ng access doon sa isinasagawang operasyon ng MMDA. Panghuli na lang, Mia, napansin ko dyan sa likod mo ay halos gutter deep na iyang tubig baha, no? Anong oras ba nagsimula yung pag-ulan at nasa ang partikular na lugar ka ba? Oo, Bernard, bago nga kami magpasimula, natapos kasi ang Saturday Forum doon sa Maydapo, sa Quezon City, ng mga alas 11. So nakarating kami dito ng mga pasado 11:30 at talagang nagpasimula na yung malakas na pagbuhos ng ulat dito sa may PhilAm sa area na ito. At maraming ang mga sasakyan ngayon ang kasalukuyan dumadaan at may mga ilan na rin mga motorista na kasama namin dito sa may waiting shed dito na nag-iintay din at nagpapatila ng itong malakas na ulan. Alright, ingat-ingat kayo, Mia, at maraming salamat live mula sa Quezon City. Nagpahayag ng paninindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kaso niya sa International Criminal Court. Ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, ipinaabot ng dating Pangulo ang kanyang mensahe sa publiko. Sinabi ng dating Pangulo na everything I did was for my country. Hindi naman niya tinukoy kung ang pahayag na ito ay isang pag-amin sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Dagdag pa ni BP Duterte, handa ang kanyang ama na harapin ang mga proseso ng hukuman sa takot na siya ay mamatay habang nasa kustodiya. Sa kasalukuyan, nasa The Hague pa rin si dating Pangulong Duterte na naharap sa kasong crime against humanity dahil sa madugong kampanya kontra droga nung kanyang administrasyon. Isang election offense case ang inihain ng isang gender advocacy group laban kay Pasig City Congressional candidate Christian Sia kasunod ng controversial na biro nito sa single mothers. Pagtitiyak naman ng Commission on Elections o COMELEC, hindi ito papayag na may pambabastos sa pangangampanya para sa 2025 midterm elections. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Formal nang naghain ng reklamo sa Commission on Elections o COMELEC ang gender advocacy group na Pantay laban kay Pasig City Congressional candidate Christian Sia. Ito ay matapos ang kontrobersyal nitong biro sa mga single mother sa isang campaign event sa Pasig City. Giit ng grupo, nilabag ni Sia ang Safe Spaces Act o Republic Act No. 11313 at ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines ng COMELEC. Bukod din sa pagiging misogynistic o panghahamak sa kababaihan at pagkakaroon ng sexual na pahiwatig ng pahayag, hindi rin umano ito nagpapakita ng karapat-dapat na pag-uugali ng isang kumakandidato para sa public office. Umani ng batikos ang pahayag ni Sia matapos itong maging viral sa social media. Pagtitiyak naman ng COMELEC, hindi ito papayag na may pambabasto sa pangampanya para sa 2025 midterm elections. Nagpadala na ang COMELEC ng show cause order kay Sia, bunsod nito. Hinahalikan na natin ang lahat, national man or local candidates. Walang bastos sa kampanya nito. Respetuhan sa bawat isa, sa bawat kandidato, sa bawat kampeo sa kalaban, at respeto sa ating mga votante. Yung biro, madaming klase ng biro. Pero pag ang biro nakakasakit, hindi biro yun. Lalo pa kung ito ay nag-focus sa isang particular na grupo or sektor. Maaari sa iba, sa kanya, siya lang ang natawa sa sarili niya. Humihingi naman ng paumanhin si Sia dahil sa kanyang binitiwang pahayag. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang
napili kong biro para po magpatawa sa isang political focus. Sa mga nasaktan ng mga solo parent, lalo na ang aking buong paghingi ng patawad at paumanhin. Hindi ko po intensyon na masakit. May 3 araw si Sia mula April 4 para magsumite ng paliwanag sa COMELEC kung bakit hindi siya nararapat sampahan ng reklamo para sa isang election offense o petisyon para ma-disqualify. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nakaligtas sa mga otoridad ang 2 individual na nagpakalat umano ng fake news sa social media. Ito'y matapos silang sampahan ng reklamo ng Police Regional Office 7 dahil sa ginawang panlilinlang sa mga netizens. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sinampula ng Police Regional Office 7 of Row 7 ang 2 individual na umano'y nagpakalat ng fake news sa social media. Ito ay matapos silang sampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay Police Regional Office Director, Police Brigadier General Red Maranan, kaugnay ito sa ipinakalat na video ng Sinulog Grand Procession, subalit pinalabas na protest rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Online kasi ito, so hinabol natin at sinundan natin yung mga digital footprint at natunto natin kung sino yung mga tao na nagpapakalat nga ng mga video na kung saan itong mga video na ito ay sinasabi nila na doon sa isang lugar ay maraming taong nagpo-protesta. Subalit hindi naman pala, kundi itong mga bidyong ito ay mga edited lang at dinadagdagan ng ano-anong mga applications, yung background at saka yung narration na nagdudulot naman ng kalituhan sa ating mga kababayan. Sinabi pa ni General Maranan, seryosong paglabag ang pagpapakalat ng fake news dahil may epekto ito sa tiwala at kaligtasan ng publiko. Doon naman sa mga tao na naghahangad ng kaguluhan, panic and kalituhan, huwag nilang gawin yan sapagkat meron silang nalalabag na batas. Bukod doon, nakakaperwisyo ka ng mga inosenteng tao. May mga nagkakancel ng appointment, may mga hindi pumupunta doon sa lugar na yun kahit may mga official and personal transaction sila dahil akala nila totoo yung mga pinopost na ganong kalaki yung crowd. So, naaabala at bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kababayan ay nasasayang. Babala ng Pro 7 sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Maaari silang makulong ng hindi bababa sa 12 taon. Ang paghabol sa mga nagpapakalat ng fake news ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maral naman ang aumento sa taripa na pinataw ng Estados Unidos sa mga bansang nag-aangkat ng produkto papunta sa Amerika, gaya na lamang ng Pilipinas. Ayon sa isang ekonomista, maaaring maghanap ng alternatibong merkado ang Filipino exporters upang makatipid sa pagbabayad ng buwis. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Simula Abril 9, 17% na ang buwis na ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na dinadala sa Amerika. Sa website ng United States Department of Commerce, International Trade Administration, noong 2022, ang Simple Average Most Favored Nation tariff rate na nakapataw sa Pilipinas ay 9.8% para sa agricultural products at 5.5% naman para sa non-agricultural products. Ayon kay Michael Ricafort, isang economist, bagamat mas nakapokus ang Pilipinas sa mga serbisyong iniaalok abroad, ramdam ng mga Filipino exporters ang aumento sa buwis na inilagay ng Estados Unidos. Pero meron pa rin, may kurot pa rin yan sa mga exporter. No? Siyempre, may mga supplier yan dito, apektado may hina yung demand. Yung nagdilika sila ng hanap buhay, ng oportunidad. Yung mga supply chain yan, yung mga value chain yan, no? So, siyempre, sanga-sanga yan di ba? Aniya, bukod sa pag-aangkat sa Amerika, maaaring maghanap ang pamahalaan at Filipino exporters ng iba pang options kung saan mas makatitipid ang mga ito sa pagbabayad ng buwis. An alternative is to diversify the country's export markets and also the products, no?
hindi lang dependent sa states, maaring i-develop din yung may mga free trade agreements sa tayo sa ASEAN with China, with Japan, with South Korea, with India, with Australia, New Zealand, that marami pang opportunity sa Middle East. Sang-ayon naman dito ang Department of Trade and Industry o DTI at tiniyak na hindi nito pababayaan ang mga exporter ng bansa. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, sasamantalahin ng kagawaran ang mas mababang pataw na buwis ng Amerika sa Pilipinas kaysa mga kakumpetensya nitong bansa. Ngunit bukod rito ay umaaksyon na rin ang DTI sa pamamagitan ng paghahanap ng iba pang mga bansang maaaring pagdalhan ng mga produktong Pinoy. We will also find other avenues for our exporters, no? Because actually I've been meeting with them already even before these tariffs were coming out. We have 29 posts all over the world, and we have 21 trade attaches, and we will really find other markets for them. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Weather Bureau Pag-asa nitong Biyernes ang termination ng La Nina Alert sa bansa. Ayon sa Pag-asa, wala ng La Nina sa Central at Equatorial Pacific at ang kondisyon ng dagat ay maabot na sa ENSO neutral. Ibig sabihin tapos na ang epekto ng La Nina at hindi na ito magtatagal sa mga lugar tulad ng Luzon, Bicol, Visayas at Mindanao. Inaasahang magpapatuloy ang ENSO neutral na kondisyon hanggang Setyembre, Oktubre at Nobyembre ngayong taon. Ngunit pinapayuhan pa rin ng Pag-asa ang publiko na mag-ingat sa mainit na panahon at posibleng tagtuyot. Umuusad na ang investigasyon ng Department of Education sa insidente ng bullying sa isang paaralan sa Quezon City. Kasunod ito ng pagkalat ng video online na nagpapakita ng pananakit ng ilang estudyante sa kanilang kaklase. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nakuna ng video ng umano'y pambubuli sa isang babaeng estudyante ng kanyang mga kaklase sa loob ng isang paaralan sa Bagong Silangan, Quezon City. Sa video, makikitang pinalibutan ng ilang estudyante ang isang kaklaseng nakaupo, sabay sa bunot at kinaladkad ito pababa sa sahig habang may mga naririnig na mura at may nagve-video ng pangyayari. Kaugnay nito, naglabas na ng opisyal na pahayag ang Bagong Silangan High School kaugnay ng insidente. Ayon sa pamunuan, kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang insidente at tiniyak nilang susundin ang tamang proseso upang matugunan ang sitwasyon. Anila mahigpit nilang ipinagbabawal ang anumang uri ng pambubuli at sisiguruduhin nilang isasagawa ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matugunan ang isyung ito. Tiniyak din ng paaralan na patuloy silang magbibigay ng ligtas at maayos na kapaligiran sa mga mag-aaral at mahigpit nilang ipatutupad ang pulisiya laban sa bullying. Dagdag pa nila, patuloy nilang babantayan ang insidenteng ito upang matiyak ang kapakanan ng lahat ng estudyante. Samantala, iniutos na rin ng Department of Education o DepEd sa pamunuan ng Bagong Silangan High School sa Quezon City na pabilisin ang investigasyon sa insidente ng bullying na kumalat online kamakailan. Ayon sa DepEd, nakatakda ng magpulong ang School Child Protection Committee upang magsagawa ng masusing investigasyon at tiyaking maririnig ang panig ng lahat ng sangkot. Inatasan na rin ang paaralan na magbigay ng sapat na suporta sa mga estudyanteng nasangkot lalo na sa biktima ng bullying. Nagbigay rin ng technical assistance ang Learner Rights and Protection Division ng DepEd para mas mapahusay ang pagpapatupad ng anti-bullying measures at pagtugon ng mga paaralan sa mga ganitong insidente. Patuloy ring nire-review ng kagawaran ang pagsunod ng paaralan sa mga polisiya kontra bullying at magbibigay ng karagdagang training sa school personnel kung kinakailangan. Binigyang diin ng DepEd na ang paglaban sa bullying ay nangangailangan ng pagtutulungan ng mga mag-aaral, guro, magulang at school leaders upang makalikha ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dalawang dayuhan na nasa kustodiya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang may sakit na AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Bago dito, dalawang dayuhan na ang nasawi dahil sa sakit na ito. Ayon sa PAOK, umabot na sa mahigit 300 ang dinala sa ospital nitong nakalipas na buwan ng Marso dahil sa iba't ibang sakit. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nababahala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa kalagayan ng mga dayuhan na nasa kanilang pasilidad. Nitong nakaraang 2 linggo, nasawi ang isang Burmese dahil sa sakit na AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Bago dito, isang Chinese national ang unang nasawi sa kaparehong sakit. Naipagbigay alam na din ito sa kanilang embahada at kanilang mga kaanak. Naipakrimate na nila ang Chinese samantalang plano ng pamilya ng Burmese na iuwi sa kanilang bansa ang kanilang kaanak. Ngayon, nandiyan na yung pamilya. Actually, kami rin yung sumagot dun sa ginagastos ng pamilya going here. Para naman makapiling nila kahit na ganyan yung nangyari, yung kanilang mahal sa buhay. Bukod dito, may 2 pang dayuhan ang may kaparehas na sakit. Sabi ng PAOK, in-isolate na nila ito at nakipag-ugnayan na sa ospital. Well, naka-isolate lang sila and then we're trying to coordinate with the San Lazaro Hospital kung okay lang na i-treat nila yung dalawang pasyente pa. Nitong nakaraang buwan ng Marso, umabot sa 363 ang foreign national na dinala nila sa pagamutan para ipatingin sa iba't ibang sakit. Kasi alam mo yung mga POGO workers kasi na yan, hindi naman dumating dito na mga healthy yan eh. At nakaka-alarma yan kasi nga, mamaya makahawa pa ng mga kapwa POGO workers yan nakasama sa kulungan, di ba? Lalo kung medyo malala yung sakit nila, di ba? Nakakaawa rin naman yung pamilya ng mahahawa. Nasa 500 hanggang 600 lamang ang kapasidad ng kanilang pasilidad. Pero ngayon, nasa 720 na ang mga dayuhan sa kanilang kustodiya. Ang iba, binibigyan na lamang ng kutson na kanilang malalatagan. Dahil dito apektado rin ang operasyon ng PAOK dahil wala na silang paglalagyan sa mga mahuhuling dayuhan sa mga pogo na nananatili pa rin nag-ooperate sa bansa. Karamihan sa mga dayuhan ay walang dokumento dahil nasa kanilang mga boss sa mga pogo kung saan sila nagtrabaho. Medyo natatagalan kasi nga minsan dun sa mga clearances nila, minsan yung coordination with the embassy medyo nagtatagal din. So kailangan kasi idaan sa sa proseso. So hindi naman natin basta pwedeng i-deport yan and we need of course yung clearance and nung mga embassies nila. Ang iba sa kanila inabot na ng 8 buwan sa custodial facility. Hindi pa rin na ipapabalik sa kanilang mga bansa. Ngunit mayroon ding galing pa sa Pogo sa Porac at Bamban na mahigit ng 1 taon. Karamihan naman dito ay mga complainant, witness at mga akusado. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang van ang nahulog sa bangin sa may bahagi ng Mountain Province noong Biyernes ng gabi. May mga naiulat na nasawi at nasaktan sa naturang aksidente. Alamin natin ang detalye mula kay Grace Doctolero live. Grace, sila na ang mga nasawi sa nangyaring aksidente dyan sa may bahagi ng Mountain Province. At kamusta na ngayon ang lagay ng mga nasugatan? Yes, Bernard, nasa 5 individual ang nasawi samantalang nasa 9 naman ang nagtamo ng pinsala sa isang vehicular accident sa Ampawilen, poblasyon sa Danga Mountain Province, alas 10 ng gabi kagabi, April 4. Sa ulat ng Sadanga Municipal Police Station, nahulog ang isang puting Nissan van matapos umano itong lumihis sa kalsada. Bali po nahulog sa bangin na more or less 50 meters from the highway down to the riverbank. Ayon kay Police Master Sergeant Roger Fitar, investigador ng Sadanga Municipal Police Station, 4 ang dead on the spot at 1 ang dead on arrival sa ospital.
Ang siyam pa na sakay ay dinala sa Bontoc General Hospital. Isa pa lang ang nakalabas ng ospital. Ang mga rumisponde sa aksidente ay ang Sadanga NPS, Bureau of Fire Protection, local government unit at mga kalapit na residente ng komunidad. O yung dead on the spot po, may 4 tayo. Kabilang doon yung isang driver, 2 lalaki, 2 babae, 4. Then dead on arrival, isa po, yung isang coordinator. Ayon pa kay Police Master Sergeant Pitar, ang mga naturang individual ay mga turista mula sa iba't ibang lugar patungo sa Buskalan, Tinglayan, Kalinga. Mula sa Pasay bandang alas 10 ng umaga kahapon. Sa ngayon ay nasa morgue na ang mga nasabing individual at naipaalam na rin sa kanilang pamilya ang pangyayari at patuloy ang pakikipag-usap sa mga otoridad. Pinapaalalahanan ng PNP ang publiko na sundin ang mga safe travel tips para maiwasan ang ganitong mga aksidente. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Ipinaaresto ng isang korte sa Thailand ang Amerikanong profesor na si Paul Chambers matapos itong ireklamo ng hukbong sandatahan sa paglabag sa mahigpit na lèse majesty at cybercrime laws ng bansa. Si Chambers na nagtuturo sa Naresuan University ay nakusahan ng paninirang puri sa monarkiya at nagpakalat ng maling impormasyon na maaaring makasama sa pambansang seguridad, bagamat hindi pa malinaw ang eksaktong dahilan ng kaso. Kung mapatutunayang nagkasala, maaaring makulong si Chambers ng hanggang 15 taon sa bawat bilang ng lèse majesty at inaasahang hihilingin ng kanyang abogado ang piyansa kung siya'y madidetain. Ipinapakita ng kaso ang lumalawak na paggamit ng lèse majesty law mula noong 2020, kabilang ang mga kasong isinampa laban sa mga akademiko at menor de edad. Inihayag ni US President Donald Trump na lalagdaan niya ang isang executive order para muling ipagpaliban ang deadline ng pagbabawal sa pagbebenta ng TikTok sa loob ng 75 araw. Sa kanyang post, sinabi ni Trump na masigasig na nagtatrabaho ang kanyang administrasyon para sa isang kasunduang magliligtas sa naturang app at kailangan pa ang iba yung pagsisikap upang tiyak na pipirma ang mga kailangang mag-aproba sa nasabing kasunduan. Naglabas ng mga napahayagang ByteDance ang may-ari ng TikTok na wala pang napipirmahang kasunduan at kailangang aprobahan ito ng gobyerno ng China. Kasabay ng paglalagay ng mataas na taripa sa mga produkto mula sa maraming bansa, sinabi ni Trump na maaaring pag-aanin ang trade penalty sa China kung papayag itong ipagbilhi ang TikTok. Bagaman maraming mamumuhunan at kumpanyang interesado sa pagbili ng app, gitang ByteDance na hindi posible ang pagbebenta lalo na sa komersyal at legal na aspeto. Tuloy-tuloy pa rin ang retrieval operation sa Myanmar 1 linggo matapos tumama ang malakas na lindol noong March 28 kung saan nakapagtala ng mahigit 3,300 katao ang nasawi. Dumating sa Myanmar ang UN humanitarian chief na si Tom Fletcher upang hikayatin ang mas mabilis na pagtugon habang nanawagan si UN Secretary General Antonio Guterres sa pandaigdigang komunidad na dagdagan ng pondo para sa mga biktima. As communities across Myanmar unite in grief, it is also time to unite behind the political solution to end the brutal conflict. And it must include an end to the violence and human rights violations across the country and the pathway for democracy to take root. Now is the time to stand in solidarity with the long-suffering people of Myanmar. And the United Nations will keep pushing for peace and life-saving support for the people of Myanmar. Bagamat nagdeklara ng pansamantalang tigil putukan ang militar at mga armadong grupo para sa relief operations, iniulat ng UN na may higit 60 pag-atake pa ring isinagawa pagkatapos ng lindol.
Sa kasalukuyan, higit 3 milyon ang nawala ng tirahan at halos 20 milyon ang nangangailangan ng tulong, habang nagpadala na rin ang tulong ang iba't ibang bansa at international na organisasyon. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Apat na Pilipinong napaulat na nawawala kasunod ng malakas na lindol sa Myanmar, hindi pa rin matunton. Nasa 150 iba pang Pinoy pinakaapektado ng kalamidad. I think technically, di ba sinabi ko 151 ang Pilipino sa Myanmar? I would say all of them are affected because that's the worst damaged place. Wala pa silang sinasabi na wala na silang bahay, wala na silang trabaho. But we consider that they're all affected. May 4 na nawawala o unaccounted for. Maaring meron pa, hindi lang namin alam. Philippine National Police hindi kumbinsido sa depensang self-defense ng road rage suspect sa Antipolo, Rizal. Mga lalabag sa election gun ban, planong patawan ng lifetime ban. Hindi natin po pwedeng sabihin na hindi niya pwedeng gamitin yun na depensa. May right siya para i-depensa yung sarili niya, no? Siya na mismo ang magdidepensa, meron naman siyang abogado. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez hindi kailangang humarap sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa isang House prosecutor. We have testimonial, we have documentary evidence, and it's the mere fact of saying those things that the Vice President is charged under Article 1. Isa pang petisyon upang ipawalang bisa ang General Appropriations Act of 2025, inihain ng ilang grupo sa Korte Suprema. Hindi ito maayos, no? At kakikitaan natin ng ilang mga paglabag, in particular paglabag doon sa mandato ng saligang batas na dapat yung edukasyon ang may pinakamalaking gugulin, may pinakamalaking budget allocation. Senator Amy Marcos na dismaya sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagpapahayag na hindi na dadalo sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng pamahalaan. Executive privilege at sub judice, alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kabisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. Philippine contingent dumating na sa Myanmar para sa quick response at relief mission. Maraming sakripisyo ang inaaraw niyong ipamamalagi doon sa bayan ng Myanmar at gawin niyo muli ang inyong mission. Make our country again proud. Make yourselves proud. Make our teams proud. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Ilang mambabatas nagpahayag ng pagsang-ayon sa pagkakaroon ng batas laban sa political dynasties. I'm supporting yung ganyang panawagan. Mas gusto ko nga na magkaroon tayo ng definition kung ano ba talaga ito. Nang sa ganun, hindi tayo tinatawag na family corporation. Hinahamon natin ang presidente ngayon na talagang ipasa, magpasa ng ganitong batas na kinakailangan ng ating mga men. Kung totoo na gustong ma-resolve yung mga usapin na unethical talaga, na may concentration of power sa iilang pamilya lamang. Malacanang, wala nang nakikitang dahilan pa para dumalo ang mga miyembro ng gabinete sa ikalawang pagdinig ng Senado ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts. Posibleng pagbenta ng F-16 fighter jet ng US sa Pilipinas, welcome development sa AFP. Mga lagda ng botante sa Voters Information Sheet o VIS hindi gagamitin sa political o partisan purposes ayon sa Commission on Elections. Again, huwag niyo pong paghinalaan kung bakit kayo pinapipirma sapagkat
yung pong kadahilanan sa pagpapapirma ay dahil ebidensya yon na kayo ay tumanggap na ng voters information sheet. Philippine Coast Guard kinumpirmang may panibagong presensya ng Chinese research vessel sa kargatang sakop ng Pilipinas. PCG, nakahandang mag-deploy ng barko kung kakailanganing ilikas ang mga Pilipinong nasa Taiwan. Again, I would like to assert the commitment of the Commandant, the Philippine Coast Guard, that whatever the national government would require of the Philippine Coast Guard will be there to support, particularly the mobilization of vessels and everything. Pondo para sa Universal Healthcare, sin taxes bilang special fund, inusisa sa pagdinig ng Supreme Court. 17 Pinoy sa Qatar na lumahok sa umano'y protesta, nabigyan ng provisional release ng Qatari government ayon sa Department of Migrant Workers. So this means they have their liberty. Pending investigation, they're able to all go home to their respective homes in Qatar, in Doha, and able to spend time for themselves and their loved ones. MMDA Special Operations Group Task Force Head Gabriel Go nag-public apology sa ginawang pamamahiya sa isang pulis. Formally po na humingi po ng paunawa at of course gusto ko rin po magbigay ng humingi ng paumanhin. Hindi lang po sa ating kagalang-galang na commissioner but also directly to Captain Felipe po. Actually po, kahit hindi na po mag-apology sir, napatawad na po natin siya. Actually, sinusuportahan ko po siya dun sa crossings niya, again po dun sa illegal on cleaning on streets sa ating Metro Manila. Saludo po ako sa kanya dyan. Doon po sa, lastly po, it is my personal decision po to file a case for posting edited and spliced videos online na medyo nakasira po ng ating pagkatao. Russian-American vlogger blacklisted na sa Pilipinas matapos ang ginawang pambabasto sa mga Filipino ayon sa Bureau of Immigration. Filipino videographer ng Russian-American blogger kasama sa sinampahan ng reklamo ayon sa Philippine National Police. Excuse me, madam, sorry. I'm gonna rob you if you keep walking away. I want to give you money. No, okay, because you got a COVID mask, you liberal. Can I give you a kiss? No, I have a question for you. Hello. Raxi! Papa! Raxi! Kasali po yun sa sinampahan ng unjust vexation po. Isa lang po yung nabanggit na Pilipino pero ang specifically po na binanggit doon sa update report is unjust vexation po ang pinail po ng security guard po. Government officials na hindi dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isasampi na ayon kay Senator Amy Marcos. Ilang tauhan ng International Criminal Court nakapasok na umano sa bansa simula pa noong 2024. When we learned about the topics kasi yung invitation ni Senator Amy was quite specific about the topics. So we had a look at this invitation and we determined that there are many probable or likely topics na covered by those matters that would come under yung executive privilege. Kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Proteksyon at tulong sa 3 Pilipinong naaresto sa China dahil umano sa pang-espiya, tiniyak ng Department of Foreign Affairs. We see some retaliatory acts at hindi kinakailangan dapat ganito ang mangyari. Kinakailangan dapat mag-usap yung dalawang bansa kung ano ang mga mitigations dahil nag-escalate lamang yung problema natin pagdating sa ganito. Inflation rate ng Pilipinas bumaba sa 1.8% noong Marso mula sa 2.1% noong Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority.
Pagbaba ng presyo ng mga bilihin, hindi ramdam ng mga consumer. President Bongbong Marcos Jr. tiniyak na gagawin ang lahat upang mapababa ang presyo ng bilihin. Kumpara noon. Kasi yung 1,000 noon, ang dami mo na mabitbit. Ngayon, 1,000, 2 kilong manok lang, yun lang eh. Saka kunting gulay, wala na, ang sobrang taas ng mga bilihin. Kaya naman, ang pamahalaan ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang masiguro na may sapat at murang pagkain para sa bawat Pilipino. Pilipinas, hindi gaanong apektado ng 17% tax na ipinataw ng Estados Unidos sa import products. Economic opportunities maaring dumami ayon sa isang ekonomista. Tayo hindi masyado export dependent sa goods, tayo sa services, no? Kaya medyo naka-hedge tayo. Hindi tayo kasi hindi naman apektado yung services so far, no? Kaya ayun yung sources of growth natin. Pasig City congressional candidate na may hindi magandang biro sa mga single mother, pinagpapaliwanag na ng COMELEC. But I think na the fact na naglabas na ng show cause order ang COMELEC, pagiging batayan nito kung anumang hakbang kailangan gawin para maitama yung hindi po pwedeng to take lightly, no, ang mga issues ng katulad ng rape, katulad ng sexual innuendos. Sa mga na-open, humihingi po ako ng dispensa. Kung kilala niyo po ako, hindi po totoo yung pinipinta nilang picture. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 6, na nagsasabi, ang mga labi ng mangmang ay nanasok sa pagkakaalit at tinatawag ng kanyang bibig ang mga hampas. At yan naging gabuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Danis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.